Tayo po tayong lahat. Papurihan natin ating Diyos. We praise you, Lord, this morning. Hallelujah. Palakpakan natin ating Diyos. Tunay nga, Lord, ikaw lang dapat tumanggap ng aming pinakamataas na papuri. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito. We glorify your name. We praise your name. Hallelujah. I will exalt you, O my God, the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and exalt your name forever and ever. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. Awit ng pag-ibig, aawitin natin. Himig ito ng puso, himig ng damdamin. Bawat isa ay may tuwa, bawat isa ay may galak. Panginoong Jesus, isinilang na. Awit ng pag-ibig, aawitin natin. Himig ito ng puso, himig ng damdamin. Bawat isa ay may tuwa, bawat isa ay may galak. Panginoong Jesus, isinilang na. Papuri sa Diyos! Papuri sa Diyos! Sa kahit taas-taasan at sa lupa'y mayroong kapayapaan. Sa mga kinalulugdan, o purihin ka, Panginoong Jesus, purihin ka. Hallelujah! May lungkot ang buhay, mayroong ding ligaya, at sa habang buhay, tanging hallelujah. Isa lang ang gagawin, ang kaligtas ay kakamtin. Panginoong Jesus, tanggapin ng lahat. Amen! Papuri sa Diyos, sa kahit taas-taasan, at sa lupa'y mayroong kapayapaan. Sa mga kinalulugdan, o purihin ka, Panginoong Jesus, purihin ka. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kahit taas-taasan, at sa lupa'y mayroong kapayapaan. Sa mga kinalulugdan, o purihin ka, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Hallelujah! Panginoong Jesus, purihin ka. Amen! Masarap umawit, lalo na mga awiting makalangit. Amen po ba? Hallelujah! Okay, sarap umawit, awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Woo! Hallelujah! Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Isa pa! Okay, sarap umawit, awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Hallelujah! Thank you, Lord! Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawit,
pati anghel sa langit sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awiting makalangit, mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumbasan. Mga awiting makasanlibutan, o kay sarap umawit, awiting makalangit. Puso mo'y humihinda sa tuwa, sa gala, higaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na di kayang tumbasan. Mga awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon na di nagdurusa, ngunit ngayon'y masiglan at masaya mo. Si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Sa tuwa, sa gala, ligaya. Sa tuwa, sa gala, ligaya. Amen! Salamat pa, Panginoon. Sabi nung Luke 22, tingnan natin sabi ng Luke 22. Simon, Simon, Satan has asked to sift you as wheat. But I have prayed for you. Si Jesus yung nagsasalta dito. I have prayed for you. Alam mo, Simon, pinag-pray kita eh. That your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. But he replied, Lord, I am ready to go with you to prison and to death. Jesus answered, I tell you, Peter, before the rooster crows today, you will deny 3 times that you know me. So, bago itong eksena to sa John 21, nag-usap muna sila eh. Sabi ni Jesus kay Pedro, alam mo, may special request si Satan. Special request. Ang request niya eh, testingin daw kayo, salain ka. No? Pero nag-pray ako, sabi ni Jesus kay Peter. Imagine si Jesus nagpipray para kay Peter. And yun yung gusto natin, yung tayo pinagpipray ng Lord. Sabi ni Jesus, alam mo, Pedro, pinagpray kita eh, na hindi mag-fail yung pananampalataya mo. And then, kapag nagbalik ka na, pagka ikaw ay nagbalik loob na, palalakasin mo yung mga kapatid. And knowing Peter, yung kanyang personality, sabi niya, naku naman kayo, Lord. Para namang ang liit ng tingin niyo sa akin. I am ready to go with you. Sasamahan ko kayo. Kahit makulong kayo, hindi ko kayo iiwan. Hanggang kamatayan, kung mamatay kayo, samahan ko kayo. I'll go with you. And then sabi ni Jesus sa kanya, Pedro, alam mo, bago tumilao kang manok, 3 beses mo kung ipagkakanulo. No? Dito daw ata nauso yung manok ni San Pedro no? Pero alam niyo, sa totoo lang, si Pedro hindi nag-alaga ng manok. At kung merong hayop na may associate sa kanya, siguro isda, kasi mangingisda siya, professional fisher siya. At lalong hindi sabongero si Pedro. So, kung ang pwedeng associate sa kanya, kung hindi yung isda, tupa. Kasi later on, dun sa usapan nila ni Jesus, ginawa siyang shepherd. Sabi, feed my lamb, take care of my sheep. So, dito ata nanggaling yan, yung pagtilaok nung manok. Alam na alam ng Panginoong Jesus na para makita ni Pedro yung totoong kalagayan ng buhay niya, yung totoong kalagayan ng puso niya, na punong-puno yung punong-puno ng overconfidence. Very confident siya. Masyadong malaki yung tiwala ni Pedro sa sarili niya. Ganon din ba tayo?
lakas ng tiwala natin sa sarili natin. Alam ng Panginoong Jesus para makita yung kahinaan na ito ni Pedro, yung overconfidence niya, kinakailangan dumaan siya sa failure. Kinakailangan i-break yung pride niya, i-break yung confidence niya. Kailangan dumaan siya sa failure para makita niya na hindi siya dapat magtitiwala sa sarili niya, sa halip, sa Panginoong Jesus siya magtiwala. At ganoon din naman tayo, hindi tayo sarili natin magtiwala kundi sa ating Panginoon. So, ang sabi ng Panginoon, Pedro, pinag-pray kita, that your faith will not fail. Although Peter failed miserably, pero yung faith niya ay nandoon pa rin at makita natin dito the grace of God that in-accomplish ng biyaya ng Diyos yung purpose kay Pedro by restoring him. And then, dun nga sa John chapter 21, na binasa natin kanina, yung pagtutuan na natin ng pansin ngayon, makita natin dito yung fulfillment. Di ba ang sabi dito, yung prayer ng Panginoong Jesus, sabi, when you have turned back, pagka ikaw ay nagbalik loob na. So dito we see Peter's turning back. Makita natin yung pagbalik ni Pedro, and we see yung restoration sa kanya, and Peter would be able to strengthen his brothers, just as Jesus prayed. Yun yung pinag-pray ng Panginoon sa kanya. At makita natin dito, by God's grace, sa biyaya ng Diyos, Satan was not able to overwhelm Peter with the thoughts that minsan, yun din yung nangyari sa atin. Minsan iniisip natin, our sin is beyond the reach of grace. Parang yung kasalanan natin ay ang laki-laki, it was too great to be forgiven, masyadong malala para ma-restore tayo, para magamit tayo ng Panginoon. Pero hindi po ganoon. Ang biyaya ng Diyos, kahit na ano po yung nagawa ni Pedro, kahit gaano kalaki yung kanyang kasalanan, kahit na gaano kabigat ito, ang biyaya ng Diyos is still present. Ang biyaya ng Diyos, umaabot pa rin. Ganon sa atin. Ano mang kalagayan natin, si Paul nga sabi niya, ako nga yung worst sinner. No? Sabi niya, ito yung katotohanan na paniwalaan nyo. Si Kristo naparito sa lupa para iligtas ang mga makasalanan. At ako yung pinakamasama sa lahat, sabi ni Paul. So, anumang kalagayan natin, there is no sin that is too big or too severe to be forgiven kung tayo lalapit sa ating Panginoon. So, going back to the story, yung kwento sa John chapter 21. Tingnan natin dito yung part nung last Sunday, di ba, nang isda nga sila. Pagkatapos walang huli. And then, narinig nila yung boses ng Panginoon, inutusan sila, ihulog yung lambat. Pagkatapos nakahuli sila. And then, tumalon si Pedro at nag-swimming siya palapit sa Panginoon. Kasunod yung mga alagad na hatak-hatak, yung kanilang mga nahuli. So, pagdating nila, ang nadatnan nila, sabi ng verse 9, when they landed, they saw a fire of burning coals that were there with fish on it and some bread. Ang nadatnan po nila ay yung siga. No? Merong siga na naroroon at merong tinapay at merong isda. Pwedeng isipin natin na kaya nandoon yung siga ay para pag-ihawan, lutuin yung kailang mga nahuling isda. Pero alam niyo, maraming nagsasabi sa mga commentaries na baka merong ibang purpose si Jesus. Kaya merong siga doon. In fact, kaya naman ni Jesus na sa kapangyarihan niya, pwedeng luto na yung isda at mainit na yung tinapay. So sabi, meron nagsabi na yun daw siga na naroroon, it may be the silent preacher. Silent preacher daw yung siga, intended to stir Peter's heart. Para maalala ni Pedro, when was the last time na nandun siya sa tabi ng ganong siga? Ang ganong merong apoy. Kailan ba yung last time na naroroon siya sa may siga na yon? It was on that night. Di ba nung hinuli si Jesus, and then nung nililitis na siya, malamig. Lumapit siya dun sa siga.
At habang nandun siya sa siga at nagpapainit sila roon, no, doon yung merong nakakilala sa kanya, sabi sa kanya, di ba kasama ka nun? Sabi niya, no. Hindi ko kilala yan. So sabi, ito daw pong fire of burning coals, it could be the silent preacher. No? So, isineset yung ambience, isineset yung setting, inaayos yung setting para dun sa kanilang pag-uusap. At dito, sa tabi ng siga na ito, mag-uusap si Jesus as Pedro. Now, verse 15. When they had finished eating, tapos nang kumain, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you truly love me more than this? Yes, Lord, he said. You know that I love you. Jesus said, feed my lamb. You notice, ang ginamit po na pangalan dito ng Panginoong Jesus ay Simon. Simon. Pero di ba binigyan ni Jesus ng pangalan tong si Simon? Pinalitan niya yung pangalan nito, ginawa niyang Cephas. Pedro. Pedro. Cephas. Si Simon, ito yung pangalan niya bago siya tawagin. Nung siya'y mangingisda pa lang. At merong ilang commentaries na nagsabi na most probably kaya ginamit ng Panginoong Jesus yung pangalan na Simon at hindi yung Pedro, which is yun yung talagang naging tawag na sa kanya, ay parang again, nire-remind si Pedro, si Simon. Kasi parang bumalik siya dun sa dati niyang kalagayan eh. Marirecall nyo, paano ba tinawag tong si Pedro? Sa Luke chapter 5, habang si Jesus ay nagtuturo at maraming mga taong nagkapaligid sa kanya, itong si Pedro, isnabero. Habang nandito si Jesus, tinuturuan niya yung maraming mga tao, si Pedro kasama yung ibang mga mangingisda na mga kaibigan niya, nandoon sa isang portion nung tabi ng lawa, walang pakialam, naglilinis sila nung kanilang mga nets, nung lambat, dahil magdamag silang nangisda eh. Wala ding huli. No? So parang bumalik siya sa ganong sitwasyon na parang, di ba, hindi niya nga kinalala si Jesus eh. At Simon pa yung tawag sa kanya doon. So sabi, parang bumalik siya doon sa kanyang ganong kalagayan noon bilang Simon. Kaya sabi ni Jesus sa kanya, Simon, son of John, do you love me more than this? Mahal mo ba ako ng higit kaysa sa mga ito? At yung pong this, no, yung plural na yon, mahal mo ba ako ng higit sa mga ito? Sabi, it could refer, pwedeng ito'y tumutukoy doon sa mga isda na nahuli nila. Ilan nga yung isda na nahuli nila? 153. Bilang na bilang. Doon sa record ni Jan eh. Talagang na-record niya. 153 isda yung nahuli nila. Hindi natin alam kung ilan doon yung kasama sa kinain nila. Pero pagdating nila, meron ng isda doon eh. Baka dinagdagan. No? Parang sinasabi ni Jesus, Simon, mas mahal mo ba ako kaysa dito sa mga isda na to? Dito sa gustong-gusto mong hulihin kasi bumalik ka sa pangingisda eh. Mas mahal mo ba ako dun sa iyong minahal na profesyon? Mahal na mahal ni Peter yung kanyang profession as a fisherman, kaya nga bumalik siya sa pangingisda. Sabi niya, I'll go back to fishing. Mas mahal mo ba ako dyan sa profession mo na yan na binalikan mo? Mas mahal mo ba ako dun sa iyong bangka, dun sa iyong lambat? Do you love me more than this? O mas mahal mo sila? Parang ganon yung sinasabi, do you love me more than this? Parang sinasabi, sino mahal mo? Ako o ito? Ako o sila? Sinong mahal mo? Ako o itong pagkain na ito? Ako o itong mga nahuli nyo na ito na nagiging kabuhayan ninyo? Sinong mas love mo? Alam nyo, merong time sa John chapter 6, sinabi ni Jesus doon sa mga taong sumusunod sa Kanya, sabi niya, kaya lang naman kayo sumusunod sa akin kasi nakakain kayo at nabusog kayo eh. Diba? Sa John chapter 6, gano'n eh. Minsan si Jesus gano'n magsalita eh, no? May kurot, may sundot na gano'n. No? Kaya nyo lang naman ako sinusundan eh dahil nakakain kayo eh. Paano kaya pag walang pagkain? No?
So, love mo ba ako talaga? Yun yung sabi niya kay Peter. Kung papipiliin ka, itong mga isda, itong mahal mo na profession mo, o ako? Kaya sabi niya, do you love me more than this? So let us pause for a while and imagine it was you in Peter's place. Halimbawang ikaw yun nandun sa kalagayan ni Pedro. And the Lord will ask you, mas mahal mo ba ako kaysa sa mga to? Do you love me more than your, whatever it is that you have? Do you love me more than these fishes? Mas mahal mo ba ako kaysa dito sa mga, ano bang meron ka dyan sa kayamanan mo? Kaysa sa pera mo? Mahal mo ba ako kaysa dyan sa profession mo? Dyan sa career mo? Mas mahal mo ba ako kaysa dun sa ambition mo? Mahal mo ba ako kaysa dun sa tao na nagpapasaya sa'yo? O dun sa mga ginagawa mo na enjoy ka? Mas mahal mo ba ako? Kung ikaw yung tatanungin, ano sasagot mo? Makakasagot ka kaya? So, continuing. Alam nyo, ito, napakahalaga nitong susunod. Na kung babasahin lang natin yung ating English or Tagalog na Bible, baka hindi natin mag-gets ito eh. Kasi ang makikita natin, base dun sa binasa natin kanina, even sa Bible nyo ngayon, base dun sa nakita natin doon, parang maayos naman yung pag-uusap ni Jesus at ni Peter. Na parang nagkakaintindihan naman sila dun sa kanilang pagtatanungan. But the truth is, alam niyo ang totoo, hindi sumasagot si Pedro dun sa tanong ni Peter. Oh, sorry sir. Hindi sumasagot si Pedro sa tanong ni Jesus. Merong mga taong ganun hindi marunong sumagot sa tanong. Halimbawa, yung isang dalaga na sinagot niya yung manliligaw niya, nagka-boyfriend siya. Baka sabihin ng iba, sana all. Okay. Nagka-boyfriend siya. And then, dahil nagka-boyfriend siya, excited siya, ibinalita niya dun sa best friend niya, sabi niya dun sa best friend niya, alam mo, besh, may boyfriend na ako. Sabi nung kaibigan niya, oh talaga, you know, I'm happy for you. Gwapo ba? Normally, ganun yun. Gwapo ba? Sabi niya, alam mo, besh, ang saya-saya ko, sinagot ko siya, ang tangkad niya eh. Alam mo naman, yung gusto ko, di ba? Yung gusto ko magkaroon ng boyfriend na matangkad, ang tangkad niya. Sabi niya, oh, ang swerte mo naman, na-meet mo yung talagang gusto mo, yung matangkad. Gwapo ba siya? Sabi niya, alam mo, besh, talagang ang saya-saya ko kasi ang bait-bait niya. Ang bait niya, yung hindi siya napipikon sa akin. Anong ganun? Oh, talaga ang answered prayer siguro ata yan. Imagine mo yung gusto mo, yung matangkad, tapos mabait, di ba? Gwapo ba siya? Sabi niya, ang talino niya. Alam mo, nung nag-take sila ng board exam, nasa top 10 siya. Nag-gets niyo? Gets niyo? Huh? Ano ibig sabihin nun? Okay. Let's take a look. Tingnan natin yung conversation. Tingnan natin yung conversation. Verse 15 to 17. Sabi, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you truly love me more than this? Yes, Lord, he said. You know that I love you, Jesus said. Feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time, he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Alam po ninyo, yung original manuscript, yung original na New Testament Bible, hindi naman yan nasulat sa English or Tagalog or Spanish. Nasulat po yan sa Greek and Aramaic. And sa Greek vocabulary, meron pong iba't ibang mga Greek words na pwedeng i-translate sa English na love. And bawat Greek word na love ay merong iba-ibang specific application
o iba-ibang level. No? Iba-ibang level. Dito po sa pag-uusap nila, nung sabihin ng Panginoong Jesus, Simon, son of John, do you truly love me more than this? Ang ginamit po ng Panginoong Jesus na Greek verb, yung Greek verb na agapao. Agapao. Galing sa Greek noun na agape. Diba? Yung noun agape, yung verb ay agapao. At yung specific na meaning nito, ito po yung highest expression of love. Ito yung pinakamataas. Ito po yung, sabi, self-sacrificial, supreme love. Yun po yung tinutukoy sa John 15:13 na sabi ng Panginoong Jesus, greater love has no one than this, that He lay His life for a friend. Ito yung pinakamataas na antas ng pagmamahal, yung iaalay yung buhay para sa Kanya. Sabi nga nung kanta, there's no greater love than this. Sabi niyo yung kanta? There's no greater love than this, that a man would give his life for a friend. There's no higher sacrifice that a man would give his life. Yun yung agape, yun yung agapaw. Yung pinakamataas na antas ng pagmamahal na willing ialay, willing isacrifice yung kanyang buhay. No? So, yun yung sabi ni Jesus sa kanya, parang sinasabi niya, Peter, yun bang pagmamahal mo, willing kang i-offer yung buhay mo para sa akin? Do you agapaw me? Do you agapaw love me more than this? Nung marinig ni Pedro yon, yung tanong na yon ni Jesus, maaaring yung isipan niya, sa isip niya, pumasok na naman yung kanyang failure, yung kanyang pagbitray, yung pagtanggi niya na kilala na si Jesus. Because Peter denied Jesus, yung madalas nga, yung nauso nga na, not just once, and not even twice, di ba? But 3 times, 3 beses na itinanggin at talagang matindi yung pagtanggi ni Peter. Hindi kita kilala. No? So, nung tanungin siya ni Jesus, Peter, do you agapaw me? Do you truly love me more than this? Last 5 minutes na? Hindi pa naman, Okay. Hindi pa. Madalas ako natataasan yan Last 5 minutes. But you know, Peter in his heart, alam niya na mahal niya si Jesus. At mahal niya naman talaga si Jesus. Kaya lang, nung naiisip niya, no, ipinagkait ko si Jesus itinanggi ko siya Kung sasagutin ko, sasabihin ko na, yes, Lord, I agapaw you. Yung katulad ng pagmamahal mo sa akin, and then baka sa isip niya, pagsasabihin ko na, yes, Lord, I love you more than this, katulad ng pagmamahal mo, yung agapaw. Naisip niya siguro, baka sagutin ako ni Jesus na, ba't mo ako pinagkait? Ba't mo ako itinanggi? Ba't sabi mo, hindi mo ako kilala? No? So, punong-puno ng guilt si Pedro. Sagot niya, yes, Lord, he said, you know that I love you. Ito po yung, kumbaga, para mas mag-gets natin yung usapan nila. Sabi ni Jesus, do you truly agapaw me more than this? Yung highest form of love. Sabi ni Peter, Lord, I love you. Pero hindi agapaw Phileo. Phileo yung pagmamahal ko sa iyo. So instead of saying, Lord, yes, Lord, I agapaw you, Peter said, Lord, I phileo, love you. Ano yung phileo love? Yung phileo, kasi sabi nga sa inyo, bawat Greek word na itatranslate sa love, may kanya-kanyang specific na application at level yon. Yung agapaw, yun yung highest. Talagang willing mag-sacrifice. Yung phileo, sabi, it is on a lower level compared to agape. Para itong, yung having a close relationship, it's like a brotherly or a friendly love. No?
Kaya yung phileo, no, parang kaibigan. And para mas magets natin ito, yung parang nabasted si Jesus dito eh. Parang nabasted siya. Taas ang kamay ng mga nakaranas mabasted. Parang ito, sabi ni Jesus kay Peter, Peter, I love you. I agapaw you. The highest form of love, mahal na mahal kita. Sabi ni Simon, parang yung babae na sinabihan ng lalaki na I love you, pwede ba kitang maging girlfriend? Sabi ng babae, let's just be friends. Na friend zone. Na friend zone. Ganon yung nangyari dito. Ganito yung usapan ni Peter at ni Jesus. Sabi ni Jesus, I love you. And my love for you is that agape love. Yung pinakamataas na pagmamahal. Then ang sagot ni Peter, mahal din naman kita, pero let's just be friends. Phileo. Phileo. So, dun sa sumunod na verse, sa verse 16, si Jesus persistent din eh. No? O, sabi nila, 3 times kasi dinanay, kaya 3 times dinanay. Sabi na verse 16, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? Agape pa rin, agapaw me. Do you agapaw me? Sagot ulit si Peter, yes, Lord, you know that I phileo you. I phileo you. So, ganun pa rin. Sabi, do you love me with the highest form of love? Would you be willing to sacrifice your life for me? And then, sagot ni Peter, Lord, hanggang phileo lang talaga eh. Hanggang friends lang talaga, Lord. Parang sinasabi niya, Lord, nakita mo naman. Idininay kita eh. Nakita mo naman na hindi ko kayang i-offer yung buhay ko sa iyo. Kasi kung sinabi kong kilala kita, eh malamang nasama ako doon. Imbis na yung dalawa yung kasama mong ipinako doon, baka ako yung nandoon eh. Yung buhay ko yung nandoon. Kaya, Lord, let's just be friends. Love pa rin naman kita, pero hindi agape. In verse 17, the third time, he said to him, Simon, son of John, do you love me? But this time, interestingly, the Lord used, instead nung, yung first two, agapaw eh. Sa pangatlo, ang sabi ni Jesus, do you phileo love me? Parang sinasabi dito ni Jesus sa pangatlo, Peter, hanggang phileo lang ba talaga yung pagmamahal mo sa akin? Do you phileo me? And Simon, very sadly, he replied, yes, Lord. Hanggang phileo lang ako. Love kita. Pero hindi agape yung love ko sa iyo. Hanggang phileo lang. Again. Ikaw, kapatid. Tayo. Gaano mo kamahal si Lord? Si Lord, nasa labis na pagmamahal niya sa atin, yung agape yung pagmamahal niya sa atin, ini-offer niya, inialay niya yung kanyang sarili. Isinacrifice niya yung buhay niya. Inialay niya yung buhay niya na parang sinasabi niyang, okay lang na mamatay ako, basta mabubuhay ka. Okay lang ako magbayad ng kaparusahan ng lahat ng kasalanan mo, basta mapatawad ka. Okay lang na magdusa ako, basta magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yun yung agape na love ni Jesus. Ang tanong, ikaw, kumusta yung pagmamahal mo sa Panginoon? Kaya mo bang tapatan yung pagmamahal niya nung agape din, na willing ka rin bang ialay yung buhay mo dahil sa pagmamahal sa Kanya? Would you be willing to give up your life, to give up your ambition, to give up to live with sacrifices, to give up your comfort, to give up a lot of things about yourself dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon? Ganon ka ba magmahal sa Panginoon? Or just like Simon,
Ang sabi ni Pedro, sorry Lord, hanggang Phileo lang ako. Hanggang dyan lang ako. Kaya mo din ba siyang i-deny? Na parang sabihin mong, hindi ko kilala yan. Kapatid, kumusta ang buhay mo? Yun bang nakikita ng mga tao sa paligid mo masasabi nila, ito, kilala niya si Jesus. Ito, Christian ito. O kasama ka dun sa mga Christians na mahusay, magaling magdala. Ang galing nilang magdala ng kanilang pagiging Christian. Hindi halata. Parang hindi rin nila kilala si Jesus. Based on John 21:15 to 17, it seems like parang lugi si Lord. Parang lugi siya. Minahal niya si Peter with an agape love, pero yung response sa kanya ni Peter was just a phileo. Meron sa inyo dito na nandun sa relationship na ang feeling nyo, parang lugi ata ako sa relationship namin. Parang ako, grabe kung sobra-sobra yung pagmamahal ko. Pero siya, parang hindi ganon yung pagmamahal, hindi katulad ng pagmamahal. I'm sure merong mga ganon nakaka-relate. At parang nandun sa ganong sitwasyon si Jesus, parang lugi ata siya. Minahal niya si Peter with an agape love, the highest form, sacrificial love, pero yung response sa kanya ni Peter, parang kulang. Pero, ganon nga kaya? Ganon nga kaya yung pagmamahal ni Pedro? Tingnan natin yung sumunod na verse. Pagkatapos nung 3 beses na sagutan nila na, Peter, do you love me? And sasagot si Pedro, yes Lord, I love you, pero mas mababa yung level ng pagmamahal ko kumpara sa'yo. Ito yung sabi ni Jesus sa kanya, I tell you the truth. When you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch your hands and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Jesus said this to indicate the kind of death which Peter would glorify God. Then he said to him, follow me. Alam po ninyo, si John na nagsulat po nitong kwento na ito, nung isulat niya yung gospel, probably, sabi mga 40 or 50 years later. 40 or 50 years, pagkatapos nitong pangyayari na ito, doon niya palang sinulat yung gospel at itong kwento na ito. Doon palang nagkwento si John. And at that time, na isinulat ni John, itong gospel niya na ito, patay na si Peter. Patay na si Peter. And alam niyo, may laman itong sulat na ito ni John. Meron siyang sinasabi dito. Kasi sabi ng verse 18, sabi ni Jesus kay Peter, Pedro, ito sabihin ko sa iyo, nung bata ka pa, dinadamitan mo yung sarili mo, ginagawa mo, gusto mo, pupunta ka kung saan ka pumunta. Pero ito tandaan mo, pag tanda mo, you will stretch out, you will stretch your hands, someone else will dress you and lead you where you do not want to go. And then yung verse 19, wherein sabi, Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Alam po niyo itong verse 19 na ito po yung commentary ni John. Kumbaga, commentary ni John, parang observation niya. And then, comment niya, idinagdag niya lang to. Ang sabi ni Jesus kay Peter, ganito, Peter, ganyan. And then, sabi ni John, kaya ito sinabi ni Jesus para i-indicate yung kind of death by which Peter would glorify God. So, ang sinasabi dito ni John, Jesus told Peter how he's going to die. Sinabi ni Jesus kay John kung papaano siya mamamatay. And do you know how Peter died? Alam niyo kung paano siya namatay? Okay. Again, nung sinulat ni John ito, tapos na yon, namatay na si Peter nung isulat ito ni John. Around 30 years later, pagkatapos nitong pangyayari na ito, nagbaba ng utos si Emperor Nero. Yung utos ni Emperor Nero, ipako sa krus si Pedro.
And the reason, kaya ipapako sa krus si Pedro, sabi dito, for being a faithful follower and servant of the Lord Jesus Christ. Dahil sa kanyang pagiging matapat na tagasunod at pagiging tapat na lingkod ng Panginoong Jesus. So sabi, ipako sa krus yan. And you know, nung ibaba ni Nero yung utos na yon na ipapako sa krus si Pedro, pwedeng makaligtas si Pedro. Pwede. Kasi merong kondisyon. Katulad nung ginagawa din ni Nero sa iba't ibang mga ipinapatay niya. Ang kondisyon ganito. If you will deny Jesus Christ, you will live. Kung sasabihin mo na, hindi talaga si Kristo ang Panginoon, hindi talaga siya yung Diyos na nabuhay na muli, at kung sasabihin ni Pedro, katulad ng ginawa niya before, na sabihin niya, hindi ko kailangan, kung uulitin niya yon, makakaligtas siya. Hindi siya ipapako sa krus. But you know, Peter has learned his lesson. Dinenay ko na siya noon eh. Sabi niya, this time, never. Never. Parang sinasabi dito ni Peter, Lord, I agapaw you. It's no longer phileo, Lord. Hindi lang tayo friends. Yung pagmamahal ko sa iyo, Lord, katulad ng pagmamahal mo sa akin. When you sacrifice your life for me, I am also willing to give up my life for you. If I will deny you, I will live. But Lord, no. I know you. I love you. And I am willing to die for you. Kaya nung ipapako na si Pedro sa krus, meron pa siyang request. Sabi niya, I don't see myself worthy. Karapat dapat na mamatay na katulad ng kamatayan ng Panginoon ko. Kaya ipapako niyo ako sa krus. Ipako niyo ako ng patiwarik, pabaliktad. Peter was crucified upside down. Nasa baba yung ulo. Mas mahirap patingin ko yun eh. Oh. Pero ginawa niya yon kasi sabi niya, Lord, hindi na lang tayo friends. Yung agapaw mo, yung agape love mo, that you offered your life for me, that same love. Ganun din yung pagmamahal ko sa iyo. Ganun din. Kaya sabi dito ni John in verse 19, Jesus said this to indicate, para sabihin kung papaano mamamatay si Pedro, and his death will glorify God. Dahil dito makikita, hindi lang phileo, hindi lugi si Lord. No? Hindi siya yung nagmahal siya tapos hindi nasuklian, hindi. Yung pagmamahal ni Lord na nakita ni Pedro at naranasan niya nung siya'y muling tanggapin, nung siya'y patawarin sa kabila ng kanyang kahinan, sa kabila ng kanyang ginawa, nakita niya, grabe yung pagmamahal na ito. Willing akong tanggapin. Hindi ako ni-reject. Hindi ako kinondemn. Nung bumalik ako, niyakap niya ako. Ganon siya magmahal. Kaya mamahalin ko rin siya ng ganon. And I am willing to sacrifice my life for Him. Kaya lang dito sa account na to, nung John 21, siguro si Peter ay na-overwhelmed ng kanyang guilt. Nagigilty siya. Kasi 'di ba, sabi niya dun sa binasa natin sa Luke chapter 22, ang lakas-lakas ng loob niya, tapang-tapang niya, "Oh Lord, sasamahan ko kayo kahit hanggang ikulong ka, kahit hanggang kamatayan, sasamahan kita." Pero hindi niya nagawa, kaya because of that guilt, kaya hindi niya masabing, "Lord, sa totoo lang, mahal na mahal din kita ng agape, kaya lang sorry, hindi ko na panindigan eh." Or maybe baka naman natuto na si Pedro. Natuto na si Pedro na iniisip niya na sobra na yung yabang ko sa pagsasalita na hindi ko naman kayang panindigan. By this time,
I will just let my actions speak. Hindi na ako magyayabang. Hindi ko na sasabihin, yes Lord, I agapaw you. Hindi na dahil I failed it. Pero patutunayan ko na lang. I will let my words speak. I will love you not just with words, but with actions. Mga kapatid, ganun din ang gusto ng Panginoon sa atin. Yung mamahalin natin siya, not just with our words. Show it with our actions, with our lives, sa buhay natin. So, going back dun sa conversation la, kung napansin nyo, dun sa usapan la kanina, di ba? Tuwing tatanungin ni Jesus si Peter, do you love me? Sasagot si Peter, yes Lord, I love you. And then, merong karugtong palagi yun kay Jesus, sabi niya, feed my lamb. And then, sumunod, do you love me? Sabi ni Peter, yes Lord, I love you. Ang sumunod, sabi ni Jesus, take care of my sheep. And then, pangatlo, do you love me? And then sabi ni Peter, yes Lord, I love you. And then sabi sa kanya, feed my sheep. Alam po nyo, nung tanggapin ni Jesus yung pagbabalik loob ni Pedro, kasama doon yung pagsasabi sa kanya, there is something that I want you to do. Meron akong ipapagawa sa iyo. Para ipakita ko sa iyo yung pagmamahal ko sa iyo, yung pagtitiwala ko sa iyo, na oo, you failed me, but I know next time you will not fail me anymore. I will give you another chance. I want you to be a shepherd of my flock. Gusto ko alagaan mo itong mga tupa, itong mga batang tupa. At ang tinutukoy doon, yung mga magiging followers ni Jesus, tayo, nagiging tupa tayo kasi si Jesus yung ating good shepherd, si Peter and the rest, yung iba pang mga leaders ng church, mga under shepherds. Sabi niya, gusto ko alagaan mo yung ibang mga susunod, mga sasampalataya sa akin. I want you to feed them, take care of them. And then later on, merong ginawang sulat si Peter, dalawang sulat niya, yung 1st and 2nd Peter, later on, naging 1st and 2nd Peter books of the New Testaments na ginagamit ng mga believers all over the world to grow their faith. And then, dun sa last part ng verse 17, ang sabi ng Panginoon sa kanya, sa last part ng verse 19, ang sabi ng Panginoon sa kanya, follow me. Sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin. Sabi ni Jesus sa John 14:15, if you love me, kung love mo ako, susundin mo ako. Kung love mo ako, susunod ka sa mga utos ko. Kung love mo ako, susunod ka sa akin. Yun din po yung sinasabi sa atin ngayon. Tinatanong tayo ngayon ng Panginoon, do you love me? If you love me, follow me. Mahal mo ko, sumunod ka sa akin. And then yung pong mga sumunod na verse, sabi ng verse 20, Peter turned and saw that the disciple whom Jesus loved was following them. This was the one who had leaned back against Jesus at the supper and had said, Lord, who is going to betray you? When Peter saw him, he asked, Lord, what about him? Jesus answered, if I want him to remain alive until I return, what is that to you? You must follow me. So at this point, pagkatapos ng kanilang pag-uusap, maybe tumayo si Jesus and then lumakad siya. And then sabi niya kay Peter, follow me. Then sumunod naman si Peter, no? And habang sumusunod si Peter kay Jesus, sabi dito, lumingon si Peter, and then nakita niya si John po yung tinutukoy dito. Nung makita niya si John, nagtanong si Peter, Lord, paano naman siya? Paano naman siya? Now imagine, ang sabi ni John, binanggit o sinabi ni Jesus kay Peter kung paano siya mamamatay. Sinabi ni Jesus kay Peter paano siya mamamatay. Sabi, this is to indicate the kind of death. No? So, nandun sa ganong mindset siguro si Pedro na, ganun ba ako mamamatay na
i-stretch ko yung kamay ko, papako din ako sa krus. So, and then sumusunod siya, and then sabi niya, Lord, paano naman to? Siguro iniisip niya, kung ako ganun ako mamamatay, paano ito? Lord, paano naman si John? Paano naman siya mamamatay? Parehas ba kami ng kamatayan? O baka naman, Lord, ako lang yung magdurusa, ako lang mahirapan, baka siya madali lang yung kamatayan niya. No? Baka ako mahihirapan ako. Yun yung kamatayan ko, samantalang siya ba? Paano ba siya? No? Kaya sinagot siya ni Jesus, kung gusto kong mabuhay siya hanggang pagbalik ko, ano naman yun sa'yo? Kasi nandun sila sa usapang kamatayan eh. Andun yung mindset nila, nag-uusap paano mamamatay. Ako, ganun ako mamamatay. Eto, paano siya mamamatay? Sabi niya sa kanya, paano kung gustuhin ko na hindi siya mamatay? What is that to you? What is that to you? Madalas sa buhay natin, we tend to compare. We tend to compare. And then we ask. Kukumpara natin. Lord, bakit ako ganito? Samantalang siya ganon. Lord, bakit ako? Bakit hindi siya? May mga ganyan tayong tanong. And sometimes, alam nyo, mahirap ding hindi magtanong eh. Lalo nandun sila sa ganong usapan na sinabi kay Pedro paano siya mamamatay. And then, kaya naging curious siya, kung ako ganon ako mamamatay, paano naman ito? Paano naman kaya siya? So, we tend to compare and to ask. Even sa buhay natin sa ngayon. Alam nyo, ang isa sa napakahirap sagutin itong panahon ng pandemic, ang dami kong na-receive na tanong na ganito. Nung time na mayroong mga may sakit, sabi na, parehas namang nag-pray. At parehas namang pinag-pray. Bakit yung sa kanila gumaling, yung sa amin namatay? Hindi ko alam kung paano sasagutin. We tend to compare and ask. Sabi ni Peter, kung ako ganitong kamatayan ko, siya Lord, paano siya? Pagka meron tayong hinihingi, nagpipray tayo. Bakit yung sa kanya binigay, yung sa akin hindi? Merong ina-applyan, bakit siya natanggap? Ba't ako hindi? Parehas naman nag-pray. We tend to compare and then we ask. Sagot ni Lord sa kanya, what is that to you? You must follow me. Alam niyo po ang sinasabi lang ni Jesus dito ganito. Peter, whatever happens, ano man yung mangyari sa kanya, ano man yung mangyari sa ibang disciples, ano man yung mangyari sa ibang tao, ano man yung mangyari sa paligid mo, you just focus on following me. Just follow me. Just follow me. I have plans for you. You follow my plans. I have plans for them. They also have to follow me. But as for you, whatever happens, focus on following me. Doon ka lang, yun lang isipin mo. Paano ka susunod sa akin? Kasi di ba love mo ako? You love me? Follow me. Sila, they also love me. They will also follow me. Kahit anong mangyari, follow me. In conclusion po, dalawang bagay sana yung makuha natin dito sa message na to today. First, God forgives. God forgives. No matter how sinful you are, no matter how big your sin is, kahit gaano kalaki yung pagkakamali, yung kasalanan mo, if you will repent and turn back to God through the Lord Jesus Christ, by His grace and through faith, He will forgive you. Patatawarin ka. He will accept you. Tatanggapin ka. He will restore you. Ibabalik ka dun sa pagkatawag niya sa'yo. And He will trust you. Pagtitiwalaan ka niya. You will be entrusted
to a task. Because God forgives. Pag nagpatawad si Lord, babalikan niya. Pagtitiwalaan ka niya. Second thing, as a follower of the Lord Jesus Christ, love the Lord Jesus Christ and follow Him. Kung paano kanyang minahal, ganun din mahalin mo siya. At sumunod ka sa Kanya. Kaya sabi niya kay Peter, follow me. Yun din ang sinasabi niya sa atin ngayon. Let's follow Him. Let's pray. Lord, we thank you sa buhay ni Pedro. Isang tapat na alagad ninyo. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila po ng kanyang pagkukulang, sa kabila ng kanyang pagkakasala, siya'y pinatawad nyo, tinanggap ninyo, ibinalik ninyo, at pinagkatiwalaan pa po ninyo. Panginoon, salamat sa kabutihan nyo. Salamat sa pagpapatawad nyo, sa pagtanggap nyo kahit sa amin, Panginoon. And Lord, mula po sa inyong mga salita at sa aming nararanasan na pagmamahal po ninyo, turuan po ninyo kami mahalin din kayo. Dalangin namin, matutunan din po namin yung tamang pagsunod sa inyo. Salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen.